To God be the glory. Magandang gabi po sa mga viewers namin at muli welcome po dito sa programa ng Moments with God. Kami po ay nagagalak na muli namin kayong makasama sa gabing ito at sana po ang mga salita ng Panginoon na inyo pong tinatanggap at naririnig ay maging malaking pagpapala po sa inyo. At patuloy po tayong nagtatalakay sa ating theme this month of February. Bagamat ito na ang huling linggo ng buwang ito ng Pebrero, ang Love Month, at ating ngayong tinatalakay ang pinakamahalagang uri ng pag-ibig, yung agape love or divine love, o itong ating love for God. To God be the glory. Kaya napakagandang topic po ang ating pinagbubulayan dito sa Moments with God. At ako po ang inyong lingkod na inyong makakasama, Presbyter Maya Cruz. To God be the glory. At sa gabi pong ito, akin pong ibabahagi sa inyo ang aking topic na pinamagatang the visible signs of our love to God. To God be the glory. Ang pag-ibig sa Diyos, mga kaibigan at mga kapatid, hindi lamang ito ay ating nasasabi ng ating mga labi o na mumutawi sa ating mga labi na tayo ay umiibig sa Diyos, kundi kailangan ito ay makita sa ating mga gawa, ito ay lumitaw at mahayag sa ating ginagawa para sa Panginoon. Kaya kailangan maging visible ang ating pag-ibig na ipinapakita sa Diyos. Dahil sabi nga ng banal na kasulatan sa aklat ng unang Juan, in 1 John chapter 3 verse 18, little children, let us not love in word or talk but in deed and in truth. Mumuntikong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita ni ng di laman, kundi ng gawa at katotohanan. Kaya ang kapahayagan ng taong may pag-ibig sa Diyos ay hindi lamang sa salita. May kasabihan, it's easier said than done. Maaring totoo yun dahil madali nating sabihin na mahal natin ang Diyos, pero yung patunayan at makita sa atin na tayo talaga ay may pag-ibig sa Diyos, yan ay isang malaking katanungan sa bawat isa sa atin kung talaga tayo ba ay umiibig sa Panginoon. At mahalaga na ang tao ay umibig sa Diyos. Dahil sabi ng salita ng Panginoon, ang taong walang pag-ibig sa Panginoon ay hindi kalulugdan ng Diyos. Kaya sinasabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians sa chapter 16 verse 22, kung ang sino man ay hindi umiibig sa Panginoon ay maging takwil siya. Maranatha. Kaya ang taong walang pag-ibig sa Diyos ay itinatakwil ng Panginoon. And our love to God is a sign of His love to us. Kaya ang pag-ibig daw natin sa Panginoon, ito ay katunayan na siya ay umiibig sa atin. Kaya para maipakita natin o makita sa atin ang pag-ibig ng Diyos, kailangan tayo ay umibig sa Kanya. Because we love Him because He first loved us. Yan ang sabi ni Apostol John sa 1 John sa chapter 4 verse 19. Tayo'y nagsisiibig sapagkat siya'y unang umibig sa atin. Kaya makaiibig lamang tayo sa Diyos dahil siya ang unang nagpakita ng pag-ibig sa atin. Dahil by nature, we have no love for God o we have no love to God. Dahil sabi nga rin ng salita ng Panginoon, ang tao ay may tinatawag na pusong bato. Yan ay mababasa natin in Ezekiel chapter 36 verse 26. Ganito ang wika ng salita ng Panginoon. And I will give you a new heart and a new spirit. I will put within you and I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh. Kaya sabi ng Bible, may batong puso na nasa atin
At paano makaiibig ang tao kung ang kanyang puso ay bato? Sabi, how can any love be in hearts of stone? Our loving Him is from His loving us. Kaya ang pag-ibig ng Diyos ay nahayag sa atin. Kaya kung bakit tayo ay umiibig sa ating Panginoon. Dahil hindi makaiibig ang tao kapag ang kanyang puso ay gaya ng isang bato. Ano ang bato? Matigas, walang buhay, walang pakiramdam. Pero salamat sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Kaya naman, yung pusong bato na nasa atin ay pinalitan ng Diyos ng pusong laman upang magawa nating umibig. Hindi lamang sa Panginoon at sa lahat ng bagay o sa sino man na ibig ng Diyos na dapat nating ibigin. Kaya sa gabing ito, ating aalamin ang mga visible signs na talaga tayo ay umiibig sa ating Panginoon o sa Diyos. Kaya what are the visible signs that we love our God? First, visible sign, if we love God, our desire will be after Him. Kaya yun daw may pag-ibig sa Panginoon, His desire will always be for the Lord. Kaya ang may pag-ibig sa Panginoon, ang laging nasa ng kanyang puso ay ang mga bagay na para sa Panginoon. Kaya the desire of our soul is to His name. Sabi ng salita yan ng Panginoon sa Isaiah 26 verse 8. Ganito ang wika ng salita ng Panginoon. He who loves God breathes after communion with Him. In the path of your judgments, O Lord, we wait for you. Your name and remembrance are the desire of our soul. Kaya yung taong umiibig sa Panginoon, ang lagi niyang nasasambit ay ang pangalan ng Panginoon. Diba? Normal din sa taong may umiibig, nag-iibigan, parang pag nababanggit ang pangalan at pag nare-remember mo yung tao, yan ay katunayan na ikaw ay may pag-ibig. Ganun din sa Diyos. Kaya ang taong may pag-ibig sa Panginoon, sabi ng Bible, he always desire for the Lord. Kaya sabi pa ni Haring David ay sinasabi ng salita ng Panginoon sa Psalms 42 in verse 2. My soul thirsts for God, for the living God. When can I go and meet with God? Kaya dito, sinasabi ni Haring David, my soul thirsts for God. Kaya yung taong may pag-ibig sa Diyos, malaki ang kanyang pagkauhaw sa Panginoon. Malaki ang kanyang kasabikan na laging naroon siya sa presensya ng Panginoon, na laging naroon ang Diyos ay kanyang makaugnay at makatagpo. Ilan sa atin ang merong ganong damdami na laging uhaw, laging sabik. Kaya nga, biyaya ng Panginoon dito sa Life TV, dito sa Moments with God, every night, pwede mong marinig ang salita ng Panginoon. Kaya yung may pag-ibig sa Diyos, parang walang moment na palalagpasin para hindi niya marinig ang mga salita ng Panginoon o nandun siya sa presensya ng Panginoon because he thirsts for God and he loved God. Kaya sinasabi pa rito ni Haring David in Psalm 63 verse 1, O God, you are my God, and I long for you. My whole being desires you. Like a dry, worn out, and waterless land, my soul is thirsty for you. Kaya yan ang katangian ng taong may pag-ibig sa Panginoon. Kaya sabi niya, O Diyos, ikaw ay aking Diyos. Hahanapin kitang maaga. Nauuhaw sa iyo ang aking kaluluwa. Ang aking laman sa iyo'y nananabik, gaya ng isang tuyo at lupang uhaw na walang tubig. Diba? Tayo naranasan natin ang mauhaw. Ano ang lagi nating sinasabi o kinakailangan
'Di ba tayo ay nangangailangan ng tubig para mapawi ang ating mga uhaw? Ganun din ang taong may pag-ibig sa Diyos. Gaya siya ng lupa, no, na tuyong lupa, lupang uhaw na walang tubig, at ito ang kanyang kinasasabikan. Ang taong may pag-ibig sa Diyos, no, the persons who is in love desires to be often conferring together. Kaya ang taong umiibig, no, nag-iibigan, ang laging gusto niyan ay makausap, makasama yung kanyang minamahal. 'Di ba? Kaya yung iba sa atin halos 24/7 yata kung makipag-usap sa kanyang iniibig. Parang hindi siya nababagot, hindi siya naiinip pagkausap niya yung kanyang minamahal. Ganon din ang taong may pag-ibig sa Diyos. Hindi siya naiinip o hindi siya nababagot o hindi siya kumbaga nandun lagi yung kanyang damdamin, yung kanyang desire, yung kanyang kasabikan na ang mga salita ng Panginoon ay kanyang laging mapakinggan. Kaya meron tayong mga ilang kaibigan at mga kapatid sa pananampalataya, laging sumusubaybay dito sa Moments with God. Dahil alam nila na ang salita ng Diyos ay muli nilang mapapakinggan. And he who loves God desires to be much in His presence. He loves the ordinances of God. Kaya yun daw may pag-ibig sa Diyos, ang gusto niyan laging nandoon sa presensya ng Panginoon. Nandun lagi ang kanyang pag-ibig sa mga palatuntunan ng Diyos. Kaya pag ikaw ay may pag-ibig sa Diyos, ang tanda niyan, ikaw ay laging naroon sa mga gawain ng Panginoon. Andun ka sa pagsamba sa Diyos, andun ka sa mga pag-aaralan ng salita ng Panginoon, andun ka sa gabi o sa mga araw na kung saan may oras ng pananalangin. Hindi mo hinahayang ma-miss ang mga gawaing ito ng ating Panginoon dahil ito nga ang kapahayagan ng iyong kasabikan, ng iyong desire na maipakita sa Diyos kung gaano mo siya iniibig. At tayo ay nagpapasalamat sapagkat when we have this desire for God, we have God's smiles and whispers and some foretaste of heaven. Totoo yan. Alam nyo sa atin na mga mananampalataya, sa tuwing tayo po, di ba, ay nasa mga gawain ng ating Panginoon, doon na nararamdaman natin yung pakikipag-ugnay sa atin ng Diyos. Nandoon nakikita natin yung kagalakan ng Diyos na tayo ay makita na nagkakaisa, na nagkakatipon, na nandoon sa kanyang banal na gawain. At higit sa lahat, ang sabi pa nga ng salita ng Panginoon, yung mga bagay na ukol sa langit, yan ay ipinalalasap ng Diyos sa atin kapag tayo ay nandoon sa mga ordinances, sa mga gawain ng ating Panginoon. Kaya sinasabi nga ng salita ng Panginoon, ito ay naipatotoo ni Haring David. Dahil sa kanyang kasabikan at kauhawan sa Panginoon, ang sabi ni Haring David sa Psalms 27, I have asked one thing from the Lord. It is what I desire, to dwell in the house of the Lord all the days of my life, gazing on the beauty of the Lord and seeking Him in His temple. Kaya gaya ni Haring David, ang kanyang desire, anong sabi ng salita ng Panginoon, o sabi ni Haring David, I always desire to dwell in the house of the Lord all the days of my life. Ilan sa atin ay may ganyang damdamin at may ganyang pagnanasa sa kanyang puso na sa bawat araw o sa bawat pagkakataon na ibinibigay sa kanya ng Diyos, siya ay nabubuhay sa lupang ito, naroon ang kanyang damdamin na mamalagi sa bahay ng Panginoon. At malasin ang kabutihan at kagandahan ng Diyos at siya ay hanapin. Kaya sa atin, lalo na sa atin na mga mananampalataya,
dapat mapanatili natin ang ganitong desire, no? Dahil ito kasi ang katunayan na tayo ay may pag-ibig sa Panginoon. At kung tayo naman na mga nanonood na maaring wala pa sa ganitong kalagayan, ipakita natin sa Panginoon ang ating damdamin na gusto rin nating maipakita sa Kanya ang ating pag-ibig sa pamamagitan ng ating pagnanasa na sa mga gawain ng Panginoon ay makatagpo natin ang Diyos, mapakinggan natin ang Kanyang mga salita. Purihin ang Panginoon. And the second visible sign is that he who loves God cannot find contentment in anything without Him. Kaya ang taong umiibig sa Panginoon ay hindi yan nakokontento sa mga bagay na kanyang ginagawa kung wala ang Diyos. Purihin ang Panginoon. Kaya may mga tao na mabigyan mo lang ng mga bagay na material, o ang tao pag meron siya ng mga bagay na kailangan niya. Kaya nga may kasabihan, give a hypocrite who pretends to love God corn and wine, he can be content without God. Minsan ganyan ang tao. Kailangan kapag ang tao ay hindi nangangailangan dahil meron na siya ng mga bagay na kailangan niya sa kanyang sarili, parang nakokontento na siya kahit wala ang Diyos. Pero sa atin na may pag-ibig sa Panginoon, meron man tayo ng mga bagay o wala man tayo ng mga bagay na maaring kailangan natin, pero higit sa lahat, kailangan ang Diyos ay nariyan sa atin. Kailangan naroon pa rin ang ating pag-ibig sa Panginoon. Dahil hindi tayo makokontento nang wala ang Diyos sa buhay natin. Kaya a souls fired with love to God cannot be without Him. Love, gaya ng lovers, no? Sabi ng mga philosophers, lovers faint away if they have not a sigh of the object love. Kaya totoo sa isang nag-iibigan, pag hindi nila nakikita ang isang bagay o ang isa't isa, ang kanilang pag-ibig sa isa't isa, maaring ito ang magdala sa kanila sa panghihina, no? Maaring ito ang magdala sa kanila sa paghihiwalay o sa pagkakalayo. Ganon din ang tao. Mga kaibigan, tayo na nakikinig nitong mga salitang ito ng ating Panginoon, hindi tayo nakokontento sa kung ano lang meron tayo kung wala ang Diyos. Kaya ang Diyos ang pinakamahalaga sa atin. At kung meron man tayo ng mga bagay na nasa atin na, pero maaring ito ay mga bagay na masasabi nating minsan nagdadala sa atin sa pagkabahala, no? Minsan tayo ay dumarating sa mga bagay na sinusubok ang ating pananampalataya o ang ating buhay ng mga bagay na maaring nasa ibang tao at sa atin ay wala. Pero sabi nga ni Haring David sa Psalms 43 sa verse 5, bakit ako nababahala? Bakit ako nahahapis? Sa Diyos ako ay aasa at sa Kanya'y mananalig. Muli akong magpupuri sa Diyos ko, tagapagligtas. Ito ang aking pagpupuri, sa Kanya ko ihahayag. Kaya dumating man sa atin, maaring ang mga bagay na hinahanap natin ay hindi natin makuha o ang mga kawalan sa ating mga buhay. Pero kapag nandyan ang Diyos sa atin, naroon, nabubuo sa atin ang pag-asa, no? Hindi tayo nababahala. Sapagkat alam natin, andyan ang Panginoon sa atin na umiibig, nagmamalasakit. Purihin ang ating Panginoon. And the third visible sign is that he who loves God hates that which would separate him between him and God, and that is sin. Kaya yung ikatlong katunayan, no, na senyales ng taong may pag-ibig sa Diyos,
kinamumuhian niya ang mga bagay na maaring maghiwalay sa kanya sa Diyos. At ito nga, mga kaibigan, ay ang kasalanan. Alam nyo, ang kasalanan, sin makes God hide His face. It is like an incendiary which parts she friends, therefore the needness of a Christian. Kaya sinasabi rin niya ng salita ng Panginoon, ang kasalanan, ito ang nagpapahiwalay sa tao sa Diyos at nagpapakubli ng mukha ng Diyos sa tao. Sinasabi sa Isaiah 59 sa verse 2, kundi pinapaghiwalay ng inyong mga kasamaan, kayo at ang inyong Diyos. At ang inyong mga kasalanan ay siyang nagpakubli ng kanyang mukha sa inyo, upang siya'y huwag makinig. Kaya ang mga bagay na maaring magpahiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos ay dapat nating kamuhian. No, sabi ng salita ng Panginoon, at yan ay ang kasalanan. Kaya sabi pa ng salita ng Panginoon sa Psalms 97 in verse 10, hate evil, you who love the Lord, who perseveres the soul of His godly ones. He delivers them from the hand of the wicked. Kayong nagmamahal sa Panginoon, kamuhian ninyo ang kasamaan, ang kaluluwa ng kanyang mga banal ay kanyang iniingatan. Kayong sinasagip sila sa kamay ng makasalanan. Kaya anong sabi ng Panginoon? Those who love the Lord must hate evil. No, tayo na mga umiibig sa Panginoon, kayong may pag-ibig sa Diyos, tayong may pag-ibig sa Panginoon, sabi ng banal na kasulatan, kamuhian ninyo ang kasamaan. Dahil ang kasamaan, mga kaibigan, ito nga ang nagpapakubli ng mukha ng Diyos sa atin. Ito rin ang nagdadala sa atin para tayo ay malayo sa Diyos, mahiwalay sa Panginoon. Di ba? Kaya nga sa isang relasyon, kapag ang kasalanan ay pumasok, ang tendency? Sinisira nito ang magandang relasyon. Ang mag-asawa na nangako sa isa't isa, pag pumasok ang kasalanan, ito ang nagiging dahilan ng kanilang paghihiwalay. O kahit sa magkaibigan, kahit sa anong uri ng relasyon, pag ang kasalanan, ang kasamaan ay dumating at ating gawin, ito ang magpapahiwalay sa atin. Kaya sabi ng salita ng Panginoon, Romans 12 verse 9, let love be without hypocrisy. Abhor what is evil, cling to what is good. Kaya ano sabi ng salita ng Panginoon? Ibigin natin ang Diyos ng walang kapaimbabawan. No, sabi ng salita ng Panginoon, kamuhian natin kung ano yung mga bagay na ayaw ng Diyos. Hindi ang Diyos galit sa tao. Ang ayaw ng Diyos sa tao, yung kanyang gawang masama. At yung kasalanan, yan ang nagdadala sa tao para siya ay kamuhian ng Diyos. At yan din ang kinamumuhian dapat ng mga taong umiibig sa Panginoon. Kaya sinasabi pa sa Psalms 119 sa verse 128, ang sabi dito sa Tagalog, sinusunod ko ang lahat niyong mga tuntunin, kaya kinamumuhian ko ang lahat ng masamang gawain. Kaya yung sumusunod sa Diyos, yung may pag-ibig sa Panginoon, galit yan sa masama. Galit siya sa mga bagay na kasamaan. Ang laging nais niya ay ang mga bagay na mabuti. At ito ang mga bagay na maglalapit sa Panginoon. Ang halimbawa, yung pag-ibig sa sanlibutan. Sabi ng salita ng Panginoon, yung taong may umiibig sa gawain na ginagawa ng sanlibutan, ay nawawala sa kanya ang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga sinasabi, ito ay gaya ng pakikipag-alit sa Diyos, pakikipag-away sa Diyos. Oo, mahirap maging kaaway ang Diyos. Makaaway na siguro ng tao ang lahat, wag lang ang Diyos. Bakit? Mahirap kapag tayo ay kamuhian ng Panginoon. Dahil ang Diyos ang siyang tangi lamang nating pag-asa sa lahat ng bagay.
Purihin ang Panginoon. Kaya yang may pag-ibig sa Diyos, umiibig sa Panginoon, ang mga bagay na masama, hindi niya yan kumbaga hindi niya yan sinusunod, hindi niya ginagawa, kundi bagkus ito ay kanyang kinamumuhian. Kaya sinasabi sa Hebrew sa 1 verse 9, "You have loved righteousness and hated wickedness. Therefore God, your God, has anointed you with the oil of gladness beyond your compassions." Kaya yang may pag-ibig sa Panginoon, imiibig sa mga bagay na mabuti at namumuhi sa mga bagay na masama. To God be the glory. And fourth, visible sign that he who loves God labors to render Him lovely to others. Kaya yun daw, may pag-ibig sa Panginoon ay handa niyang ipatotoo ang kabutihan, handa niyang ipahayag, ipakita kung gaano kabuti ang Diyos sa iba. Kaya naipapatotoo niya ang kabutihan ng Diyos sa kanyang kapwa, sa kanyang mga mahal sa buhay. Kumbaga sa taong minamahal mo, pag yung taong gustong-gusto mo at napakaganda ng katangian dahil iniibig mo nga, ay ikaw ay kumbaga nagiging proud ka sa kanya. Ganun din tayo. Tayo na umiibig sa Diyos, hindi natin pwedeng sabihin ang mga kabutihan ng Panginoon sa ibang tao. Hindi natin pwedeng i-share yung bagay na mabuti na ating naranasan sa Panginoon. Yung pag-ibig na ipinakita ng Diyos sa bawat isa sa atin. Purihin ang ating Panginoon. Kaya ang pag-ibig sa Panginoon o ang may pag-ibig sa Diyos, he not only admires God, but speaks in His praises that He may allure and draw others to be in love with Him. Kaya gusto rin natin, no? Kumbaga, parang nang-iinggit tayo sa ibang tao dahil merong Diyos na tayo ay iniibig at umiibig din sa atin. At gusto natin ito ay maranasan din ng iba at mahikayat natin ng iba na sila rin ay umibig sa Diyos. Siyempre, pag laging maganda ang sinasabi natin sa ibang tao patungkol sa ating mga minamahal, mas lalo silang naeengganyo na sana ako din someday, di ba? Kaya nga minsan nasasabi natin, sana all, lahat ay merong ganong nararamdamang pag-ibig at kabutihan. At sana nga mga kaibigan at kapatid ay mahikayat namin kayo na kayo din ay magpakita ng pag-ibig sa Panginoon. Dahil ang pagpapahayag namin ng salita ng Diyos, ito ay katunayan ng aming malaking pag-ibig sa Panginoon. Dahil ibig naming ibahagi sa inyo kung gaano ang Diyos na umibig sa amin o sa bawat sa atin ay mabuti. Kaya nais namin na ito rin ay maranasan ninyo ang umibig sa Panginoon at ang pag-ibig ng Diyos. To God be the glory. At ang panghuli na visible signs is that he who loves God is willing to do and suffer for Him. He subscribes to God's commands. He submits to His will. If God bids him mortify sin, love his enemies, be crucified to the world, he obeys. Kaya yan daw, may pag-ibig sa Panginoon ay handang sumunod sa kalooban ng Diyos. At hindi lamang niya handang gawin at sundin ang kalooban ng Panginoon, kundi kaya niyang magtiis alang-alang sa kanyang iniibig, alang-alang sa ating Panginoon. It is a vain thing for a man to say he loves God and slight His commands. Kaya mahirap mong sabihin may pag-ibig ka sa Diyos pero hindi mo naman ginagawa ang kanyang utos. Hindi mo naman sinusunod ang kanyang sinasabi. Kaya
Maaring marami ngayong ganyang tao, no? Sinasabi lang nilang mahal nila ang Diyos, pero hindi nila magawang sundin ang pinapayo ng Panginoon, ang sinasabi ng Panginoon. Because He submits to His will. Ang sabi, if God would have him suffer for him, He does not dispute but obeys. To God be the glory. Kaya kung handa rin tayong magtiis para sa Panginoon, handa rin tayong dapat sumunod sa kanyang mga palatuntunan. At may kasabihan, love endureth all things. Maaring yung iba sa atin nahihirapan sumunod sa kalooban ng Diyos. No, minsan nahihirapan tayong gawin na ibigay ang isang araw para sa Panginoon upang siya ay sambahin. No, minsan may panahon na ang ating sarili ay nagugugo lamang natin sa mga bagay na para lamang sa ating sarili at hindi para sa Diyos. Pero pag ikaw ay may pag-ibig sa Panginoon, nagagawa mong magsakripisyo, nagagawa mong sikapin na sundin kung ano ang gusto ng Panginoon sa iyo. Kaya sinasabi sa unang Korinto 13 ang talatay 7, lahat ay binabata, lahat ay pinaniniwalaan, lahat ay inaasahan, lahat ay tinitiis. Love bears all things, believes all things, hopes all things, endures all things. Kaya yang may pag-ibig sa Panginoon, kaya niyang gawing tiisin, batahin ang lahat ng bagay. Masunod lamang niya kung ano ang utos ng ating Panginoon. Kaya tayo ay nagpapasalamat sapagkat kung tayo ay mga Kristiyano, totoo, hindi tayo mga martir, no? But we have this spirit of martyrdom in Him. No, He has a disposition to mind to suffer if God call Him to it. Purihin ang Diyos. Kaya gaya ni Apostol Pablo, anong sabi ni Apostol Pablo kay Timothy in 2 Timothy sa chapter 4 verses 5 to 6? Ngunit ikaw ay magpigil sa lahat ng mga bagay. Magtiis ka ng mga kahirapan. Gawin mo ang gawa ng ebanghelista, ganapin mo ang iyong ministeryo. Sapagkat ako'y inaalay na at ang panahon ng aking pagpanaw ay dumating na. For I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure has come. Kaya sa ibang translation yan, sabi, I am ready to be offered. Alam niyo, si Apostol Pablo, no, sa kanyang napakalaking pag-ibig sa Panginoon, nagawa niyang tiisin, nagawa niyang gawin at sundin ang lahat ng ibig ng Diyos na kanyang gawin. Kaya nung siya ay malapit ng pumanaw, sabi niya, nagawa niyang ialay ang kanyang buhay sa Panginoon. At tayo, mga kapatid, yung ating paglilingkod sa Diyos ay wag nating panghimaguran. No? Wag nating hayaan na ito ang maging dahilan upang mawala ang ating pag-ibig sa Diyos, ang ating damdamin sa Diyos. Dahil ito ang katunayan na tayo ay may pag-ibig sa Panginoon because many says they love God but will not suffer the loss of anything for Him. Totoo yan. Minsan mahal natin, sinasabi ng tao mahal nila ang Diyos, pero hindi nila kayang magwala para sa Panginoon. Paano kaya kung si Kristo nagsabi sa atin, no, na mahal niya tayo at sasabihin niya, I cannot suffer for you, I cannot lay down my life for you, we should have questioned Him. Diba po? Kaya kung si Kristo nagsalita lang na mahal niya ang tao, ang sanlibutan, pero hindi naman niya naibigay ang kanyang buhay, hindi naman niya nagawa ang tungkulin na dapat niyang gawin at gampanan para tayo ay maligtas. Sigurado, magsasabi rin tayo at mako-question natin ang Panginoon na kung talaga bang mahal tayo ng Diyos. Kaya ang pag-ibig sa Panginoon, kailangan ito ay makita sa atin. It must be visible.
that we have this love for God, na mahal natin ang Diyos. Makita, mapatunayan natin na tayo ay may pag-ibig sa Kanya. At ang umiibig sa Panginoon, handa niyang gawin, sundin at tiisin ang lahat ng bagay sapagkat siya ay may pag-ibig sa Diyos. To God be the glory. Ang ating pong Bible verse sa gabi pong ito ay nasa 2 Thessalonians chapter 3 verse 5. May the Lord direct your hearts to the love of God and to the steadfastness of Christ. Sa Tagalog, at patnubayan nawa ng Panginoon ang inyong mga puso sa pag-ibig ng Diyos at sa pagtitiis ni Kristo. Sana po sa aming pong mga kaibigan at sa aming mga kapatid sa pananampalataya, mamalagi tayo na ang pag-ibig ng Diyos ay mahayag sa bawat isa sa atin. Dahil ito ang nais ng Panginoon na mailagay sa ating mga puso, na siya ay lagi nating ibigin. Kaya nga ito ang the greatest and first commandment of all, that we must love God with all our hearts, with all our mind, with all our soul, and with all our strength. Kaya buong buhay natin, mula sa ating mga puso, maipakita natin sa Panginoon na siya ay ating iniibig. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos na nasa atin, ito ang kanyang pinakadakilang gawa at regalo sa bawat isa sa atin. Purihin ang ating Panginoon, kaya nawa ang pag-ibig ng Diyos hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoon ay mamalagi sa ating mga puso. To God be the glory. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikinig at pagsubaybay sa mga salita ng Panginoon dito po sa Moments with God. God bless us all. Thank you for watching Moments with God. If you enjoyed the video, click like and subscribe for more uploads.